So guys, i-share ko lang to. So may nabili akong H4 na ilaw. Papalitan natin yung H4 na stock ng ating motor. But anyways, baka mayroong gustong bumili nito. Para sa inyo itong video na to. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung kalalabasan nito. Ano to, kasi binili ko kasi gawa nga ng yung brand na to, yung Novsite na yan is gumagawa talaga nung para sa sasakyan. So yung mga pang sasakyan nito ay may mga nakausli. At ito ay diretso lang, wala siyang dugtong o wala siyang ballast. Ganun na ganun lang. Tapos ito yung karton niya guys. Motorcycle Special. Tapos lalagay ko na lang yung link kung saan siya nabili. Sa Shopee meron to. So ayan, mukha namang okay yung box. Pero walang walang manual, wala lahat. Kaya hindi ko alam kung ano to. Pero anyways, LED kasi to kasi kaya tipid na. Pero mabigat din siya. Tapos hindi ko alam kung yung anong emitter yung nilagay nila o yung LED. Pero sana malakas to. So plastic lang lahat at magandang klase ng plastic na ginamit dito. Mukha namang mamahalin. But anyways, makikita natin kung ano yung kalalabasan nito pagkabit natin ito ngayon. So, tara na. So, yan. I-test natin. Ito yung mga H4 na bulb. So, yan. H4. At ito naman yung ating Noblite na H4, syempre. So, ganun na ganun yung case, of course. Kasi yun nga yung size niyan. Ganyan, pasensya na, wala tayong assistant kasi tayo lang gumagawa ng video natin guys. So yan, maganda yung plastic, parang walang fan talaga. But titingnan natin ngayon. At sana ito pa lang, hindi na tayo papalpak. Papalit natin dito sa ating Tri-City guys. Ayan, andyan pa yan. But ano siya, papalitan natin kasi maganda na kung sa maganda yung ilaw niyan, pero ayaw ko kasing palitan niya kasi standard yun yung stock niya at hindi naman nasunog o wala naman problema. Pero na-intriga lang ako dito kasi dun sa brand, pero parang hindi ko alam, wala akong masabi. Duda ako, pero kasi nga walang manual, wala lahat. So titingnan natin. So ito malamang ay positive, tapos negative, tama ba? Ayan, ilaw siya. So yan yung stock high-low kabilaan. So malamang ganun din yung isa, yung configuration yan syempre. Tapos so may chance pa tayong ibalik to pag hindi umilaw. Talagang malakas to guys. Aba naman malakas nga ito guys kumpara sa isa. Pag lumingas na Tapos yung consumption niya ay 17, ano lang kung kita ba, 17.5 watts. Pakinggan natin. May fan guys. May fan. Panalo. Kaso lang sa loob, no? Sa loob yung ano. So, ito yung high or low ba to? Yan. Tapos hindi kasi ito maano, 17 din sa kabila. Hindi mo kasi ito maano sa video lang. Kasi tapos ito, mahina to guys. So, ito naman is nasa 46 na lang, 46 watts.
3 ampere. Yung kabila, 62 guys, watts. 4 ampere. So malakas nga ang consumption talaga ng ano na to, ng kuryente nito. Kasi na yan, nagbabaga yan. Pag hinawakan mo yan, sigurado ka dyan. Tapos kumpara mo rito, yung 60, 17 lang guys. Maliwanag at maganda ito. Pero sa lugar namin ay minsan pag tagulan na, ito talaga ang maganda. Kasi yung mga puti na to, hindi ito natagos sa fog. Maliwanag, kung sa maliwanag, masakit sa mata. Kung sa masakit sa mata, pwedeng pambula guys. Pero pagdating ng kung saan mo gagamitin, pag tagulan na, at dito naman ay laging may nagpa-fog, ay hindi talaga yan hindi ko talaga may advice yung mga ganitong LED. Kasi mga isang dip pa lang, hanggang doon lang ang kayang abutin ng mata mo. Samantalang itong mga halogen, mga HID, mga pula yung ilaw, ay talagang tagos yun, tumatagos. So ikakapit na natin, abangan kung anong kalalabasan. Sana ay wala tayong mga ganitong ilaw, mga ganitong sukat is yung pang tawag nito, sniper. So mga ganito yan, H4 guys. So tingnan natin yung ilaw dito. Kukuhanan ko lang ng yung marker para sira na yung motor natin guys. Sana burado na dyan. At anyways, maganda yan. So pula, maglalagay lang tayo ng tape doon. Hindi natin gagalawin to. At yan yung pagbabasihan natin ng low, yung ilaw na yan. So ayan, pinaandar lang natin. At kukuha lang tayo ng base. So wag na natin guluhin yung motor. Wag mo nang galawin hanggang may kabit na final. Ewan ko kung ganito rin yung ginagawa nyo guys, kasi wala naman tayong panukat. Ayan, naidikit na ang ating marker para hindi naman masulo yung kasalubong. So yan yung ating pagbabasihan. Kukuha na natin ng base yan. So ito yung high. So nasa gitna niyan, lampas. Ayan yung low. So may pattern na tayo guys. So ito na guys yung nakuha na natin. Tagal kunin. Ang tagal tanggalin. So brand Philips H4 12 volt 60 and 55 watts nga yung rating nitong standard. So sinasabi nga nila wag tong hawakan. Bakit nga ba? Pag hinawakan kasi to ng yung na to, nababasag guys ito. Hindi nababasag na pag hinawakan mo nababasag, kundi yung fingerprints kasi is para lang to sa mga baguhan. Pag nagkapit kayo nito, pag yung fingerprint kasi nito ay dumikit dyan, yung balat natin ay may parang oil yan, kaya dumidikit yan dun sa merong nagkakaroon ng fingerprint, no? So pag nagkaroon ng fingerprint yan, yung oil na nakadikit dyan, gawa dun sa natin, sa natural na yun talaga yan. Meron talagang oil na content yung dyan sa fingerprint natin. Tapos magkaroon ng fingerprint yan. Pag sobrang init na, pag uminit na yan kasi nagbabaga yung filament yan, yun na yung sanhi na puputok yung etong salamin. So sinasabi nila wag hawakan, so kasi daw namamantsa, pero ang talaga nun, namamantsa kasi yung fingerprint mo didikit yan. Tapos pag sobrang init na, yun ang sanhi ng pagkabasag niyang salamin na yan, yung yung pinaka-cylinder niya. Kasi nga dun sa, siyempre nadadagdagan siguro yung init gawa dun sa fingerprint. Yun yung nangyari sa dati kong ilaw. Yun, napakainit niyan. So, yan, nabasag. Gawa nga ng pawis-pawis pa. Tapos kinabit, tapos umusok yung salamin at doon, nangyari na.
So, kapit lang natin yung isa. Mahirap kasi hindi ko makita yung lock kung paano tanggalin sa loob kasi dudukutin mo dun sa ilalim, guys. Ayan. So, kakabit na natin yung knob sight. So, ito, same to sa ilaw dito, yata, sa sasakyan. Ba't iba yung sa sasakyan, oh? So, kapit ko lang. At ito naman ay gagawin na lang nating reserva. So, ang maganda rito, pag naka H4 na yung setup, is salpak na lang. Yun lang yung mga kagandahan naman sa motor na ano guys, na mga mga bulb pa yung gamit at nakakapamili tayo ng kung ano mang ilaw ang gusto natin ilagay kasi mayroong mga bibili at hindi naman gaanong mahal. So, kabit ko lang guys. Wait lang ha. So, ayan. Nakabit ko na. So, ganyan na yan siya. Nakatayo siya. The same talaga sa sasakyan. So, ang ilaw naman yan dati is taas-baba yung palo. Pero ewan ko lang nito, naka-side eh. Pero sige, tingnan natin. No? Subukan natin guys. So, ganun lang ang ginagawa namin dito sa amin. Pag nag-set na ng, pagaltayin natin yung headlight natin guys. Nag-set ng ilaw, dapat huwag mong galawin yung motor mo. Lagyan mo na nung tape doon. So, yung sa mga sikat na mga tawag nito, mga nagkakabit ng mga ilaw niya, mga sasakyan ay marami pang chechibureche na sinasabi na computerized. Dagdag bayad lang yan guys, pwede nyong gawin yan. Mga ganyan lang na technique, karaniwan. So, pandalin natin, sana ay maliwanag na. Ay, hindi. Tingnan natin kung hindi ba sabog yung ilaw nito guys. Ayan, maliwanag na. But anyways, kukuha na natin sa kaso lang wala akong before and after. So sakay naman siya dun sa pasok naman siya sa low. High natin. Okay, parang pwede, maganda. Ito kasi maraming nagre-review ng mga ilaw, no? Tapos ganyan lang ang kuha. Hindi mo yan. Iba yung kuha sa video kumpara mo dun sa actual talaga. So ito pasok to. Yung meron lang tapon konti dun sa taas pero yung sa level ng puti na yan ay pasok siya. So sana hindi ito nakakasulo. Guys, kung yung mga galing Luzon, pupunta rito sa Mindanao at nagna-night ride, lalo na yung mga naglulup, malalakas talagang ilaw. Pakiusap naman yung mga habal-habal namin dito. Ano ba tawag nyo sa inyo dyan? Habal dito, habal-habal yan. Huwag nyo na pong huwag nyo na pong bulagin kasi kawawa naman yung naghahanap buhay. Hindi na nila kasi nasiset talaga yung ilaw nila guys na kung paano ibaba. So ang lang nila doon, makakarga sila ng na pasahero at kailangan nila ng malakas na ilaw. Siyempre pag na-load na yung motor talagang titingala at pag nadaanan ng mga nagpipilipin loop or kung ano man, mga endurance, huwag nyo na pong bulagin at kawawa naman po. Hirap na sila dun sa mga corner. Tapos pag kasi nga naman nakatingala yung ilaw nila, tapos syempre bubulagin talaga ng mga kasalubong. So pag andito kayo sa amin, paano naman po, huwag nyo na lang po silang hindi natin alam kung mga normal, pero malalaman nyo naman po yung mga habal. Talagang hirap talaga silang ibaba yung ilaw nila kasi loaded yun. But anyways, subukan natin to sa labas, no? Kung maganda ba talaga. Pero tingin ko pa lang dito sa dingding, dito sa wall, maganda talaga guys. Okay, so sana magtagal to. Teka lang ha. So ito na siya. Ito yung low, ito yung high. Ito yung low, ito yung high. So high, low. Hindi ko meron tong compare video doon sa maliwanag lang talaga to. Kumpara mo doon sa isa. Pero doon tayo sa madilim guys ha, para siguraduhin natin to ha.
So, yan yung low. At ito naman yung high, guys. Low, high, low. Itong mga aso na to, nagugulat ako ah. So, ayan. High, low. Ganda pa rin talaga yung ano ah. Maganda pa. Ayos din naman pala talaga. Diretso din talaga dun. Okay. 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 Goods na. Goods. Goods. Okay to guys. Okay to. So, ito yung low. Hindi nagpo-focus yung camera. Nangyari. Ayan, low. Hindi natin ma-high kasi mga high blood yung mga tao rito guys. At hindi natin mailolo. Tsaka na pag nakalampas to. Ayan, ito yung low. Siyempre hindi mo na maano. Kasi may mga ilaw-ilaw na sa ano. Hindi mo na ano yung lakas niya. Kasi may mga ilaw na. High natin. Pitikin ko lang. Ayan naman yung high. Buo rin naman talaga yung high guys. Ayan. Ayos din. Low natin. Ayan. Tapos yun. Ang may... teka lang Ayan. So kung ako yung magdidesisyon nito is pag tag-ulan, kakabit ko pa rin yung halogen guys. So, pero pag ganitong tag-init, panalo to. So, wala. Kung tawag nito, goods to siya, goods. Walang ano to. Pero pag tagulan talaga, dito kasi pagi. Ayan guys, high low. Low, para. Ayan, so wala namang pumapalag ng kasalubong natin. So parang goods nga ito. Balik na tayo guys kasi parang nakakatakot na rito guys. Hindi na to nakakatuwa rito guys. Ore ko. Okay. Balik tayo guys. Ayan. So kung hinahanap nyo ay ganitong brand o nakita nyo kung ganitong brand, so ito yung masabi ko sa brand na to. At saka pag ako naman ang gagamit talaga nito ay pag tagulan, ibabalik ko sa halogen guys. Kasi mahirap sa lugar namin. Mapagi. Ito naman yung itsura niya pag sa harap. Hindi na maganda tingnan sa camera guys, pero napaka liwanag din talaga. Ang ganda talaga siya guys. Okay. Okay na okay rin. Maliwanag nga lang talaga guys. Parang pag may mga anggulo siyang nakasulo. Ayan. Gusto natin yung ilaw. So may mga anggulo talaga siyang parang nakakasilaw. Paano ba yan sa Tagalog? Sulo. Ayan. Para tayong UFO nito guys. Ayan. Nakakasulo talaga. Tapos pag ano mo, kumpara mo rito sa Nobla, hindi. Senlo. Next video, Senlo. Ano natin, ito na may talagang grabe to. Sobrang Senlo, i-review natin to guys next video kasi wala na, mahaba na itong video natin, hindi magandang panoorin din na nakakatawa. But anyways, kung gusto nyong bumili ng Noblite na yon, yun siya. At hindi naman talaga, hindi naman kayo nagkakamali kung ito yung binili nyo. So ang ano lang dito, hindi natin nasubukan kung gaano to katagal hanggang masira.
Pero mukha namang durable guys. At yun lang ang masasabi ko sa review na to. Marami pong salamat sa mga naka-view. At hanggang sa susunod na natin pagkikita. Okay, like at subscribe kung nagustuhan nyo yung video natin. Thank you.